So nandito ako ngayon sa overpass ng Chowton, Taiwan. So magsushoot ako ngayon ng ng long exposure gamit tong Sony A7 IV. Ang lens ko na gamit is zoom lens 24 to 105. No. So tips nga pala, kapag magsushoot kayo ng long exposure, unang-una dapat may tripod kayo para stable yung camera natin. No. Pangalawa, kung medyo pasmado yung kamay mo o nanginginig, mas maganda talaga gumamit tayo ng remote ng camera. So ngayon hindi nga pala ako gumamit ng ng ND filter. Kasi nung chinek ko yung posibleng maging kuha is okay naman, kaya namang habulin sa aperture. So setting ko ngayon is 15 seconds, so medyo matagal to. 15 seconds ang shutter speed, and then aperture is f20. So ISO ko is 50, sagad sa pinakamababa. If 50 ang pinakamababa ng ISO nitong Sony A7 IV. So mamaya abangan nyo yung mga kuha natin kung okay ba o sulit ba yung yung magiging kuha natin dito sa Chowton. Medyo umaambon-ambon pero okay lang. Kasi itong Sony A7 IV naman is weather sealed naman to, pati yung ating lens. So kahit medyo lumakas ng konti ang ulan, so kaya yan. Check natin mamaya kung anong ating maging mga resulta, no? So yun, try kong kabilaan dito. Nasa overpass nga pala ako, so try kong kabilaan dito na kuha. Okay? So abangan natin mamaya, no? Okay, try tayong mag-shot. Pag kumandar na yung mga sasakyan, abangan lang natin. Tingnan natin ang magiging kuha natin. Ayun, mandar na. So try. Go! Seconds, so medyo matagal yan kasi marami sasakyan, so kailangan mas mahaba yung natin kuha. Ayan, okay na, pero marami pa rin sasakyan, so try natin mamayang taasan pa natin, siguro mga 30 or 20 seconds. Ito nga, anong resulta? Cool. So yung kulay red dyan is yung tail light o rear light. Tapos yung naman, yung white is yung headlight. So kaliwa is yung pasalubong sa atin, so yung kanan is yung papuntang baba tayo mamaya. So maraming sasakyan, no? Try nating i-adjust yung yung shutter speed. Gawin nating 30 seconds. Tapos adjust ko pa yung yung aperture. Gawin nating f22. ISO sagad na kasi. So yeah, mag-try pa tayo ng shot ng isa. Tapos lipat tayo sa kabila. Ay, sayang hindi. So 30 seconds. Sigurado maganda to.
Mas matagal, mas maganda. Perfect. Ganda, ganda. Nakuha natin yung paliko sa kanan. Ayan. Ganda natin. Ayun. Ganda. Grabe. Meron din pala itong ano, yung bulb. Kasi niya sa setting nito. Ayan yung bulb. So, ibig sabihin ng bulb, kaya kang kumuha ng mahigit 30 seconds. So bali, parang ano siya parang switch ng ilaw. I-turn on mo siya, tapos kapag sa tingin mo is okay na yung kuha mo, i-turn off mo ulit. So i-switch off mo ulit. So try natin yung bulb na. Kung gaano kaganda yung mas matagal, kung gaano kaganda yung yung over 30 seconds. Dahil lang nating tumakbo yung sasakyan. Kaya na, tumakbo na. Okay. So, ibig sabihin yung liwanag na papasok sa sensor is marami. Mas matagal siya mag-close yung shutter. Matagal mag-close yung shutter, kaya lahat ng ilaw na dadaan dyan is makukuha ng ating camera. Kapag mga long exposure pala, yung process ng picture is talagang matagal yon, kasi sobrang dami ng nakuhang liwanag ng ating sensor, is talagang matatagal ang magproseso yung ating camera. Kaya yan, medyo processing pa siya. Mamaya magta-try akong gumamit ng ng ND filter. Kasi naka F22 na tayo nung nag-bulb. Medyo hindi na kaya medyo maliwanag na siya ng konti. Promote ko pala yung yung FB page ko. Oragon Freelance Photographer. So yung mga taga Oragon diyan, mga taga Bicol diyan, mag-follow kayo please follow sa sa page ko. Mga Oragon, Camarinesor. Pa-subscribe naman sa aking YouTube channel, mga Oragon diyan, support. Para pag umuwi na ako ng Pinas, so tayo? Meet up. So pag nag-uli na ako sa Pilipinas, sa Bicol, so meet up kita mga photographer. So processing pa ang ating picture. So medyo matagal talaga yan. Medyo maliwanag yung yung bulb. So try kong gumamit ng ngayon ng ND filter. So try natin gamitan ng ng ND filter. So 10 stops to, kaya mas maganda ma-adjust natin yung yung exposure. So ayan, 10 stops to. So nagawan ko na to ng review. Check nyo na lang guys sa YouTube channel ko.
So yun, gumamit tayo ng ND filter. Naka set yung ating ND filter sa 7 stops. Kanina hindi tayo gumamit ng ND filter kasi kaya man naman hanggang 30 seconds. So ngayon nag-valve kasi tayo. Yung kuha ko kanina medyo maliwanag eh. So ngayon, shoot. Try ulit natin. 7 stop yung ND filter. Shutter speed valve. Aperture f22. So ISO 50. So ayun, try natin. Okay. So ayan. On na natin yan. So ayan, okay na yung yung tingnan natin yung shots natin na gamit yung ND filter. Ayun, mas maganda siya talaga. Hindi kasi kinaya kanina ng ng camera. Ayun, ang ganda. Kukuha pa tayo ng isa, last na. Medyo na rin gabi na rin. Pero yung yung ND filter isagad natin ng 10 stops. Hindi madilim ng 10 stops eh. Siguro mga 8 lang. Stops. So yan. Kapag kayo, kapag magsushoot ng long exposure, gabi man yan o umaga, much better talaga na gumamit kayo ng tripod at saka remote. Kadalasan sa umaga naman ang mga shoot is yung falls, flow ng tubig, yun yung magandang kinukuhanan eh. Tapos sa maraming tao, tapos may isang subject ka lang. So mag-shoot din tayo ng mga gano'n. Try ko din mag-shoot sa sa trend, yung naka-steady lang siya tapos may dadaan na trend, ang ganda siguro. So try ko rin yun. Hindi ko pa na-try yun. So dalawang best pa lang ako nag-night photography. Isa dito sa Chowton, tapos isa sa Taichung, nandun pa yung trabaho ko. At saka sa mga sa mga nagbabalak na pasukin yung photography. So, bigyan ko kayo ng tips, no. Pagka once na pumasok ka sa photography, lalo pa kung gagawin mo itong plano mong gawing source ng income mo, additional source of income. So, hangga't maaari, may budget ka talaga. Kasi ngayon uso na ngayon yung mirrorless na na camera. Tuloy itong gamit ko A7 IV, Sony A7 IV, mirrorless to. So nung nag-start ako sa Canon M50. Mirrorless din 'yon. Unang camera ko is mirrorless na talaga. Kaso nga lang 'yon, yung Canon M50 APS-C crop yung sensor niya. So ngayon full frame na ako ngayon. Mas advantage pa rin ang full frame. Hindi dahil sabihin sa inyo professional pag naka full frame, hindi. Ang kagandahan lang kasi sa full frame kapag nag post processing ka na ng picture, kumbaga yung adjustment mas maganda yung adjustment. At saka advantage ng ng full frame kumpara sa sa crop sensor is kumbaga yung sakop niya is malawak, lalo na pag sa mga event mas kailangan pagka APS-C kasi crop, so yung tight talaga yung shot ng mga tight, kahit gumamit ka ng 16mm so ultra wide, so tight pa rin yun. So yung ang possible na kuha mo kasi nun, yung iba distorted na pagka 16mm gamit mo tapos crop sensor.
ano na yun distorted na yung ibang kuha nun eh. Pero pagka naka full frame ka, 16mm, pwede kang gumamit ng 20 imbis na 16, 20 ka, so malilesen yung pagka-distortion ng image. So ang ito na lang, sa photography hindi biro talaga kasi unang-una malaking gastos. Isipin mo camera. Kung mga habi-habi lang, okay lang. Pero kung talagang gagawin mo ng negosyo talaga. Camera, bili kang camera. Sa camera pala, pwede kang bumiling body lang o body tapos separate mong bilhin yung lens. Yun naman ang kagandahan. Pero ang tipid tips naman sa camera sa pag mag-uumpisa ka ng photography. Bumili ka muna ng murang body tapos sa lens ka mag-invest ng medyo malaki. Kasi kahit yung body mo is medyo halimbawa 20 megapixel lang or 24 megapixel. Pag gumamit ka ng kahit nga 12 okay lang eh. Pag gumamit ka ng magandang lens, quality na lens. Sa Sony ang mga quality na lens mga G-Master. Pag gumamit ka ng quality na lens, talagang doon mo makikita yung ganda ng kuha. Kasi ako nung dati Canon M50, so ang body nun is around medyo mura lang yung body. Ngayon phase out na pala yung Canon M50. Dalawa yun M50 Mark at saka Mark II. So ang gamit kong lens nun is medyo expensive kaya crops. Kaya mumurahin lang yung body ko pero yung lens naman is okay naman. Yung lens naman is mahal kaya yung mga kuha ko nun talagang sharp tapos blur yung background kasi 2.8 yun na Canon 2.8. So yun, kung mag-start kayo ng photography business, kailangan hilig nyo talaga mag-picture at saka yung ating bulsa ay ready nyo kasi I'm sure mapapagastos kayo. No.